Yo, what's up mga troops? So ayun nga, ito may share lang ako sa inyo. Ito kasi last year pa to nag-chat sa akin tong kumpare ko sa barko. Last year pa, ito November 13 pa nag-chat sa akin pero ngayon pa lang gagawa ng content. Nagpaalam naman ako sa kanya, nagawan ko ng content itong about sa katanungan niya. So ito yung katanungan niya mga troops. Pre, kumusta dyan sa Canada? Nagbabalak din sana ako mag-apply dyan sa Canada. Dito ako Pinas ngayon, nag-iisip ako kung babalik barko pa ba ako o mag-apply ako Canada. Kapagod na kasi sa barko at kinakapos sahod, may lupa kasi akong hinuhulog-hulugan. Pero any tips about work dyan sa Canada? Tapos ito may follow-up message ni siya. At pre, may napanood ako sa TikTok na scam daw ang Canada. Totoo kaya yun pre? Kung ganun pre, barko na lang ako kung totoo yung sinabi niya. So ayun mga troops, sasagutin ko itong katanungan niya na last year pa. Pero sasagutin ko yun habang nagluluto ako. Kaya tara, panoorin nyo itong video tapos samahan nyo ako habang nagluluto. So ayun na nga mga troops, ito ang magiging kasagutan ko para dun sa katanungan nung kumpare ko. At ang dami rin kasing nagtatanong sa akin, ang daming nagchat-chat sa akin. Nagtatanong halos parehas ng katanungan itong kumpare ko, kaya ito na yung magiging kasagutan ko. Pero itong mga kasagutan ko ay sarili ko lang to. Sariling opinion ko lang to at saka sariling experience ko dito. Kung ano yung mga na-experience ko dito, yun lang yung maisasagot ko. At saka nagtanong-tanong rin kasi ako dito sa ibang mga Pilipino din na nandito na matagal na dito. So ayun, ang pag-apply or pagpunta dito sa Canada ay hindi basta-basta. Ang daming mga bagay na dapat nating i-consider. Tapos, kailangan din bago ka mag-apply o bago mo planuhin mag-apply papunta rito, kailangan mag-research ka muna about sa buhay na kadadatnan mo dito. Which is, hindi ko yon ginawa nung una. Kaya, sobrang biglang-bigla ako pagkarating ko dito pagka-start ko ng trabaho. So, ayun, kung iniisip mo na mahirap yung trabaho sa barko, nako, mas mahirap dito. Tapos, ang sahod dito ay per oras. Hindi katulad dyan sa barko na pagkapirma mo ng kontrata kung magkano yan na ang palaging buwanang sahod mo. Fix na yan. Tapos may mga extra pa kayo. Tapos dyan sa barko, libre lahat. Libre pagkain, libre akomodasyon. Malibot mo pa yung buong mundo ng libre. Dito sa Canada, bahay, magre-rent ka ang mahal. Halos kalahati ng sinasahod ko sa isang buwan sa rent lang ng bahay na pupunta. Tapos, syempre pagkain dito hindi libre. Tapos hindi lang yon. Syempre, cellphone, SIM card. Every month may babayaran ka ring bill para sa SIM card mo. Tapos travel, yung bus. Ako yung bus pass ko dati $50 per month. Pero ngayon yung binibili ko na lang na bus pass ay yung para sa student kahit hindi ako student. Pakamura-mura lang, nasa $30 siya per month. Tapos may kung ano-ano pa na mga babayaran mo per month. So ayun, halos wala ding mangyayari sa sahod, di ba? Kaya ayan, ang pinakauna na dapat nating i-consider. Kasi kung ganyan na may hinuhulog-hulugan kang lupa, sabihin ko sa iyo, wag mo na muna ang pangarapin makapunta dito sa Canada. Diyan ka na lang muna sa barko. Kasi diyan kahit papano, libre lahat, wala kang tax na binabayaran. Buong-buo mo na kukuha yung sahod mo per month. Pero kung tapos ka naman sa paghulog-hulog diyan sa hinuhulugan mong lupa, tapos magustuhan mo pa rin mag-apply papunta rito, then go. Kasi may mga ibang benefits rin kasi na makukuha o matatanggap dito. Lalo na kapag nakuha natin yung PR natin. Yun yung sabi ng iba ha. Kasi ako hindi pa naman ako PR dito. Magwa 1 year pa lang ako dito. Kaya hindi ko pa na-experience yan. Tapos ang kagandahan pa kasi dito, halimbawa yan sa mga anak mo. Pag nag-aral sila dito, parang libre yata yung elementary dito or may mga school na libre. Tapos, ang pinakahabol talaga ng karamihan dito is yung healthcare. Kasi, advance na nga yung healthcare dito tapos mura pa. Yun yata ay kung PR ka na. Well, ako hindi ko pa naman na-try kasi hindi pa naman ako na ospital dito. Yan ay base lang sa mga naririnig ko sa mga nakilala ko rin na Pinoy dito. Kaya ayun, kung balak mo na mag-apply dito dahil kinakapos ka ng sahod sa barko, nako, wag na talaga muna. Tapusin mo muna yung binabayad-bayaran mo na lupa, tapos saka ka mag-apply papunta rito. Tapos pag nag-apply ka, try mo mag-apply na kasama na yung asawa mo. Kasi mas gagaan ang gastusin pag dalawa kayo na nag-share sa mga bills nyo per month. Kasi pwede naman kayo mag-rent ng isang kwarto lang na kasyang-kasya lang sa inyo, at least makamura-mura kayo. Katulad ng mga kaibigan ko rito, halos sila kasi may partner-partner sila na dumating dito, kaya ayun, medyo napapagaan yung mga gastusin nila. Kaya ayun pre, kung ako sa iyo,
Kung problema mo na kinakapos ka sa pera, diyan ka na muna sa barko. Ito gawin mo na lang akong example. Ako may utang ako na 600k tapos 200k sa mga tito ko. Ni isa doon ni piso wala pa akong nababawas. Kasi sahod ko dito break even lang talaga. Tapos hindi na ako nakapagpadala sa Pinas mula nung January kasi nag-iipon-ipon din muna kasi ako dito kasi baka may mga gastusan din dito na emergency. Tapos yun din yung payo ng mga naging kaibigan at nakilala ko rito na dapat daw unahin ko daw muna magkaroon ng laman yung bank account ko. Kaya ayun, ngayon inuunti-unti ko munang lagyan. Di katulad dyan sa barko, hindi mo na isipin yung pera kasi matik every month. Permanente ganoon kalaki yung sahod na papasok sa bank account mo tsaka sa alote mo sa pamilya mo. Every month ka may alote, every month ka makakapagpadala sa kanila. Tapos about naman doon sa tanong mo na kung totoo nga ba na scam ang Canada, oo, napanood ko rin yung video na yon na nagsasabi na scam daw yung Canada. Para sa akin, di ko alam paano niya nasabi na scam. Siguro lang may mga expectations lang siya na bago siya pumunta rito na pagdating niya dito ay hindi niya na-meet. Kaya ayon, masasabi niya na scam yung Canada. Tapos, hindi lang siya yun eh. May mga ibang video rin ako na napanood na 4 years, 5 years na sila dito sa Canada. Saka lang nila naisipan na umuwi, bumalik sa Pinas. Kasi yun nga din sabi nila, scam daw ang Canada. Well, hindi ko naman sila masisisi. Baka nga lang kasi talaga, may mga expectations din sila na hindi rin nila na-meet dito. Kahit ako, sa totoo lang, ang daming expectations ko na hindi ko na-meet dito. Pero, ayos lang. Kasi nag-uumpisa pa lang naman ako, bago pa lang ako dito. Ang mga benefits nito daw ay pag dumating na yung time na naging PR na ako dito. Kaya ito, todo survive pa rin. Tapos medyo kahit papano ay nai-enjoy ko rin naman yung buhay dito. Well, syempre mas enjoy din sa barko kasi malibot nga buong mundo ng libre. Pero at least dito, nai-enjoy ko rin kahit papano. So ayun. Tapos yung mga napapanood yung video na yon, kung may magsasabi man na scam ang Canada or kung ano man yung mga na-experience nila dito, kung maganda man o hindi, syempre, hindi tayo lahat pare-pareho ng magiging experience dito. Hindi lahat pare-pareho ng dinadatnan dito. Katulad ng video na napanood ko na 4 years na sila dito sa Canada, saka lang sila umuwi sa Pilipinas. Kasi, parang wala din daw nangyayari sa buhay nila dito. Well, syempre, sabi ko nga, hindi natin sila masisisi kung may mga expectations sila na hindi nila na-meet dito. Tapos, yung 4 years na yon na wala pa rin nangyayari sa buhay nila, walang improvement, hindi sila nakakapag-upgrade dito. Sobrang haba at tagal ng panahon na yun na hinintay nila na nasayang. 4 years tapos hindi nakapag-upgrade. So ayun nga mga troops, yun lang yung magiging kasagutan ko. Basta yun, yung iba dyan, based sa experience ko, based sa mga experience ng mga nakilala kong Pinoy dito na mga sinabi rin nila sa akin, tsaka based din sa mga iba't ibang napapanood kong video. Siyempre, hindi lahat pare-pareho, iba-iba yung experience dito, iba-iba ng kapalaran na dinadatnan dito. Tapos, depende rin yan sa lugar, sa province, kung saan ka naka-stay, kung saan ka nagtatrabaho. Kasi may mga ibang lugar dito na mahal ang tax, may mga lugar na mura ang tax, may mga lugar na ilang months lang pwede ka na makapag-PR, may lugar naman na sobrang tagal ang hihintayin mo bago ka makapag-process ng PR. So ayun mga troops, yun lang ang kasagutan ko. Hanggang dito lang muna. Salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Have a good one.